Rafaela's POV. Mas lalo pang nagkagulo ang mga paru-parong nagliliparan sa tiyan ko at hindi na ako mapakali. I said, "Come here. Sit beside me." He commanded slowly. Kahit pa man nagdadalawang isip ako kung uupo ba ako sa tabi niya o hindi, sa huli ay umupo rin ako at nag-iwas sa kanya ng tingin dahil sa hiyang nararamdaman. Hiya dahil dalawa lang kami ngayon sa library at nararamdaman kong walang sino man ang magbabalak na pumunta rito. Imposible rin na maligaw si Lorraine at Summer rito dahil alam kong mahimbing ang tulog ng kambal ngayon. Dahil nasa pinakadulo ako ng sofa at malaki pa ang espasyo sa kanyang gilid ay ipinatong niya rin ang mga paa sa sofa at ang sunod niyang ginawa ang nagpatigil sa akin. Nahiga siya sa aking hita at maagap na pumikit habang kitang-kita ko ang bawat detalye ng kanyang muka. Mukhang pagod nga siya. Malalim ang bawat niyang paghinga na para bang may nakadaga na bibigat na bagay sa kanyang dibdib. May problema ba? Malumanay kong tanong. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata at agad na tumingin sa akin, dahilan para magkatitigan kami. Para naman ako nga atakihin sa puso sa simpleng pagtatama lamang ng tingin naming dalawa. Sa dami ng kinatatakutan ko, isa na roon ang direktang tumingin sa mga mata niya. Ngunit hindi ko na nagawang mag-iwas ng tingin dahil mataman pa rin ang titig niya at parang wala na rin akong lakas na iwasan iyon. Umawang ang kanyang bibig saglit pero itinikom niya ulit iyon. Gumalaw ang kanyang panga dahilan para doon ako mapatingin. He looks ruthless and brutal. Sa totoo lang, yun talagang una ko sa kanyang nakita. Naisip ko agad sa unang tingin ko pa lang sa kanya na magagawa niya akong saktan sa kahit na anong paraan na gusto niya at pwede niya akong saktan kahit kailan niya gusto. Ang kabang pinaparamdam niya sa akin ang nagiging dahilan kung bakit mas lalong nagiging negatibo ang tingin ko sa kanya. Pero sa huli, hindi ko maiwasang hindi pansinin ang magagandang bagay na meron siya sa pisikal. "I have to fly back to Manila tomorrow," he blurted out. Naninigas ako sa narinig. Muli kong ibinalik ang tingin sa mga mata niya at nakitang seryoso iyon, madilim at blanko. "Bukas ka aalis?" Huminga siya ulit ng malalim, mas malalim kaysa kanina at dahil doon nakita ko pa ang pag-angat ng kanyang dibdib. Parang nahihirapan siya. "Yeah." "Kailan ka babalik?" Gusto kong palakpakan ang sarili. Anong karapatan kong magtanong? Pero heto ako ngayon at parang nakakaramdam ng kung ano kaya hindi ko mapigilan ang sarili na hindi mag-usisa. "A week after, I guess. Hindi ko pa alam. This is an urgent matter, so I really have to leave and see it myself." Natahimik ako. Wala nang ibang masabi. Bumuntong hininga na naman siya at pumikit kaya malaya kong napagmasdan ang kanyang muka dahil hindi niya ako nakikita. Umiigting ang kanyang panga na para bang may nakikita siyang hindi maganda habang nakapikit siya. Gusto ko yung hawakan. Gusto kong damhin ang paggalaw noon. Kabaliwan, Rafaela. Kaso sadyang hindi kayang diktahan ng isip ko ang sarili kong mga kamay dahil umangat iyon. Pinigil ko ang sarili na wag humugot ng hininga. Ibinagsak ko iyon ng marahan sa kanyang buhok at sinuklay dahan-dahan. Katulad ng inaasahan ko, nagmulat siya. Pero kahit ganon, ipinagpatuloy ko pa rin ang ginagawa ko. His thick jet black hair seemed so soft against my fingers. It feels good to comb his hair. Kung nag-aalala ka kina Summer at Rain, ako na muna ang bahala sa kanila. Narito lang naman ako kaya maaalagaan ko pa rin naman sila na maayos habang nasa Manila ka at may tinatrabaho. Pagpapanatag ko sa kanyang loob at ngumiti. Pakiramdam ko, yun ang pinoproblema niya kaya inagapan ko na. Maraming kasambahay at katulong ang narito pero dahil anak niya sila Summer at Rain, mahirap pa rin para sa kanya na iwan nilang basta-basta ang mga bata. Sa akin din naman, naiisip ko pa lang na walang maiiwan at walang mag-aalaga kay Summer at Rain, parang agad na akong nababahala. Ako nang bahala sa kanila. Pangako, aalagaan at lilibangin ko sila kapag wala ka. Saglit na may dumaang emosyon sa kanyang mga mata, pero mabilis lang iyon, kaya hindi ko na nabasa. Kinuha niya ang isa kong kamay at pinagsiklop ang kamay naming dalawa. Nang maramdaman ko ang pagpisil niya ng marahan, parang nagkaroon ng karera sa loob ng dibdib ko. I can feel my heart racing inside, and it hurts. Hindi ko inakala na ganoon ang magiging epekto ng ginawa niya. It's not only about the kids that I worry. Aniya at pumikit. Ano pa ba? Nagtataka na rin ako na sa kabila ng nararamdaman ko, nagagawa ko pa rin siyang kausapin sa banayad na boses. You. Sinagot niya iyon habang nakapikit at mahigpit na nakahawak sa akin. Kung kanina masakit ang puso ko dahil sa abnormal na bilis nito, ngayon naman sumakit iyon dahil sa pinong pagkurot ng isang maliit na kamay. Hindi ko maintindihan.
Hindi ko alam kung paanong naipaparamdam niya sa akin ang iba't ibang emosyon sa mabilis na panahon lamang. Ako? Itinuon ko ulit ang atensyon sa pagsuklay sa buhok niya gamit ang mga daliri ko. I can handle myself here. Wala namang problema sa akin. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin kung bakit nag-aalala siya sa akin. Para sa kanya, si Eudora pa rin ang nakikita niya sa katauhan ko. Si Eudora na bigla na lamang siyang iniwan. Ibig sabihin, naiisip niyang kapag umalis siya ay may tsansa rin na makaalis ako sa mansyon na to. Pwede na ako makatakas habang wala siya. Nalasahan ko ang pait ng maisip na pwede nga ako makatakas kung wala siya. Kaya mariin kong kinagat ang ibabang labi. Tsaka marami naman kaming kasama. Maaalagaan ko si Summer at Serene ng maayos. Nariyan din naman sila Manang Olga. Pwede nila akong tulungan sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa mga bata. Magiging maayos kami rito. Look how funny it is. Dati gustong-gusto kong makahanap ng paraan para matakasan siya. Nag-iisip ako ng iba't ibang paraan para tuluyang makawala sa kanya. Pero ngayon, sinisigurado ko sa kanya na hindi ako magiging problema. Don't you get bored? Biglang tanong niya. Ha? You're here all day. Don't you get bored? Tanong niyang muli. Ang mga mata niya ay nakatingin ng mataman sa akin. Kahit parang tipid ang mga salita niya, naghihintay pa rin siya ng maayos na sagot mula sa akin. Minsan. Pag-amin ko. Totoo naman yon. Kapag wala rito ang mga bata, tapos wala rin akong magawa. Hindi naman sa nagrereklamo ako na paulit-ulit na lang ang ginagawa ko araw-araw. Tulad ng magluto, magdilig, maglinis ng bahay, maghugas. Pero minsan kasi parang dahil sa paulit-ulit na yon, parang nakakabagot na rin. Alam na alam ko na kung ano ang dapat gawin sa umaga hanggang sa gabi. Araw-araw ba naman na narito lang ako at yun lang talagang magagawa ko. Sa laki ng mansyon niya at sa lahat ng mga bagay na narito, parang lahat ng yun ay alam ko na. Tinitigan niya akong matagal, nanunuri at parang may malalim na iniisip. What are your plans then? Paano kapag umalis na ako? Bigla'y tanong niya. Napaisip naman ako. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya para makapag-isip at masagutan iyon. Ganun pa rin siguro. Maybe I'll sleep with Summer and Rain. Hindi ka naman siguro magagalit nun, hindi ba? Sinipat ko siya ng tingin. Nagtaas naman siya ng kilay. Sa umaga siguro, ganun pa rin. Ipagluluto sila ng almusal. Papaliguan sila. Hindi ko naman sila maihahatid sa school, kaya ibibilin ko sila sa driver at hihintayin na makauwi sila. But of course, I'll clean their room and also my room. Kahit itong library kapag may oras pa ako, lilinisin ko rin. Siguro parang gagawin ko lang din lahat ng mga normal kong ginagawa araw-araw. Aside from the thought na hindi ko na kailangan gumawa ng merienda para sa iyo kasi wala ka naman. Muli ko siyang tiningnan at nakitang mataman pa rin siyang nakatitig sa akin na para bang may hindi tama sa mga sinasabi ko, kaya tinaasan ko siya ng kilay. Bakit? Sa yun lang naman ang magagawa ko. Umismid ako. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya at nakita ko ang kapanatagan sa mga mata niya. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko, dahilan para tumalo na naman ang bahagya ang puso ko. Plan other things than that. Aniya na parang interesadong marinig ang mga plano ko. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Ano pa ba? Mag-swimming kasama sila? Maghanda ng merienda sa likod ng bahay at kakainin namin yon? Bigla siyang tumawa ng marahan. Dahil doon natigilan ako at napatulala sa kanya na ngayon ay parang namamangha palalo sa akin. My wife, you really amuse me. Aniya sa mababaw na tawa. Kinunutan ko siya ng noo. Ano bang nakakatawa sa sinasabi ko? Hindi na pinansin ang itinawag niya sa akin, kahit panaramdaman ko ang pagbilis ng puso ko dahil doon. Bakit? May mali ba dun sa mga sinabi ko? Umiling siya dahilan para saglit na makiliti ang hita ko. Wala naman. Marahan niyang sabi. Ilang saglit pang ganoon lang siya, nakahiga sa hita ko habang sinusuklay ko naman ang buhok niya. Hanggang ngayon hindi niya pa rin binibitawan ang kamay ko. Maya't maya rin ang pagpisil niya sa palad ko at paghaplos sa mga daliri ko. Naisip ko tuloy, ginagawa kaya nila to ni Eudora? Siyempre naman, di ba? Mag-asawa sila, kaya normal lang na may ganito silang tagpo. O sobra pa sa ganito. Ipinikit ko ang mga mata dahil iilang imahe ang nakita ko sa aking isip at ayaw kong makita yon. I'm fine now. Marahan niyang sabi at unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata. I know I got the best wife. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi na rin ako nagsalita dahil parang wala na siyang balak na kausapin ako, lalo na at nakapikit na ang mga mata niya at halatang gusto niyang magpahinga. Ilang saglit lang naramdaman ko na ang malalim niyang paghinga.
Patunay na nakatulog nga siya. Pero nanatiling mahigpit ang hawak niya sa magkasiklop naming mga kamay. Wala sa sariling napangiti ako at umiling, pero pinagpatuloy ang pagsuklay ng marahan sa buhok niya. Now, I can freely watch every part and every details of his features. He really have this kind of thick eyebrows. Iyon dati ang lagi kong napapansin dahil lagi iyong magkasalubong kapag nagkakausap kami. Ang mahahaba niyang pilikmata na alam kong namanan nila Summer sa kanya. Ang matangos at mapagyabang niyang ilong na nagsasabing may lahing dayuhan siya at doon niya iyon nakuha. Ang manipis at mapula niyang labi. Ang perpektong hubog ng kanyang panga na para bang sinasabi na lahat ng meron siya isang obra. Pinag-isipang mabuti bago ilagay para mamukha siyang perpekto. Bumaba ang tingin ko patungo sa kanyang braso, sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang tiyan. Kahit hindi ko na yun hawakan, alam ko, ramdam ko, makisig at matigas ang mga parting yun. Ano nga ba ang kapintasan ng isang Clint Silverio? Kung sa pisikal na antas, masasabi kong wala na. But I know very well, no one is perfect. We always have flaws and weaknesses, even scars. Sa panlabas na anyo, hindi makikita ang kakulangan o kapintasan kay Clint. Just dig deep into his soul, search more than his appearance and maybe, there it is, his flaws and scars hiding secretly. Miss Eudora, saan po ito ilalagay? Pinagmasdan ko ang hawak na mga paper bag ni Carlo nang itaas niya iyon. Ngumiti ako sa kanya. Dalhin mo lahat yan sa kwarto ng mga bata. Sinundan ko ng tingin si Summer at Rain na ngayon ay papaakyat na sa marmol na hagdan habang hawak ni Saling. Nang makita kong papasok na sila ng mansyon, bumaling ako sa ilan pang paper bag na nasa loob ng sasakyan na hindi nadala. Hindi ko alam na aabuti ng 4 na oras ang pagpasyal at pagbili ng mga bagong laruan nila Summer at Rain. Nang makuha ang 7 malalaking paper bag, doon naman nasira ang katahimikan ng paligid dahil sa ingay na galing sa cellphone. Sunod-sunod na ring at pag-vibrate ng cellphone. Dali-dali kong hinalukay ang sling bag na dala at hinanap doon ng kulay itim na cellphone. Hindi ako maalam sa brand ng mga cellphone, pero alam kong mamahalin iyon base na rin sa style at processing nito. Automatikong umangat ang sulok ng labi ko nang makita ang numero ni Clint. Hello? Bati ko. Hindi na halos napigilan ang sarili na mangiti. Dan, balita ko ay nakauwi na kayo ngayon. Turan niya sa kabilang linya. Hula ko ay nakangiti rin siya ngayon kahit pa hindi ko yun nakikita. Base sa tono ng boses niya ay tila masaya siya. Oo, natagalan lang kasi nagpabili pa ng mga dress si Summer, tapos sapatos naman ng kay Rain. Sa dami ng pinili nila at hindi ko sila magawang tanggihan, mukhang malaki ang nagastos ko ngayon. Nahihiya akong sabi. Don't worry about it. Aniya na mahimigan na kinakabahan ako. Sinong hindi kakabahan? Noong nakaraang araw na masyal din kami at kung ano-ano ang pinapabili ng mga bata. Alam kong natural na kung anong maganda sa paningin nila, ipipilit nila na magkaroon sila nun. Hindi ko naman sila matanggihan, lalo na kapag nagpapaawa si Summer. Sa huli kapag nakikita ko kung gaano karami ang nabili namin sa loob lang ng ilang oras, ay pinanghihinaan na agad ako. Mauubos ko yata ang pera sa ibinili na credit cards ni Clint. Baka isipin niyang winawaldas ko yun dahil sa wala siya. Hindi ko lang talaga matanggihan sila Summer. Tsaka ang hirap talaga tanggihan ng mga bata, lalo na kapag nakikita kong gustong-gusto nilang bilhin yung mga nakadisplay sa department store. Pag-amin ko, alam kong sobrang yaman ni Clint, pero hindi ibig sabihin no na hindi na ako nagdadalawang isip na gastusin ang pera niya, kahit pa pinapahintulutan niya naman ako na gamitin yon. He chuckled on the other line. Masyado kasing spoiled ni Vera, kaya nasanay na kung anong ituro dapat bilhin. How about you? Did you buy some things for you? Marahan niyang tanong. Tumango ako at kinagat ang ibabang labi kahit pa hindi niyo yun makikita. Dalawang jeans lang naman. Natigilan ang nasa kabilang linya at wala akong narinig na sagot doon. Kaya tiningnan ko kung binabaan ba ako ni Clint. Pero wala naman, kaya madali ko yung ibinalik sa tenga. Clint? Tawag ko. Mas lalo pang kinabahan. Yun lang? Why didn't you buy other stuff? Sa wakas ay nagsalita rin siya. Para saan pa? Marami naman na akong damit sa closet. Mukhang wala nila naman akong kailangan bilhin. Agap ko. He laughed humorously. Okay, if that's what you think. Napagod ka ba? Marahan akong tumawa. Hindi. Natutuwa nga ako kapag nakikita kong sinusubukan ni Summer kung babagay sa kanya ang dress. Sa ilang beses ng pagsuot ng iba't ibang dress, nagmukha na akong critic ng isang fashion show. Napangiti ako nang wala sa sarili. Si Ray naman alam na kung ano ang size ng paa niya, kaya mabilis lang siyang nakahanap ng sapatos na gusto niya. Bumili rin kami ng mga laruan. Maniwala ka sa akin,
Muntik ko nang maubos sa mga laruan na nakadisplay sa toy store. Katulad ko'y marahan din siyang tumawa. It's alright, ganyan talaga sila. Aniya na parang hindi malang naaapektuhan na winawaldas ko ang pera niya. Pero sa susunod, hindi na ako bibili ng mga laruan. Kakain na lang kami sa labas at mamamasyal. Promise, magtitipid na ako. Habol ko. Baka kapag lumabas ulit kami nila Summer at Rain, hindi na muna kami pupunta sa mall. Nakakahiya talaga, lalo na kapag malaman ni Clint kung magkano na ang nagastos namin ng mga bata sa ilang araw na pamamasyal. Don't worry about the money. I also can track your expenses. Tsaka hindi mo naman ginagamit sa ibang bagay. Sa mga bata naman. He said, assuring me that it's okay. Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit may kakaibang himig ang kanyang tono. I'll call you later. I need to attend some meetings and call you once it's already done. Message me if there is a problem, okay? Okay. Madali kong sagot. I adore him for always keeping in touch with his children. 4 na araw na siyang nasa Manila at hindi pa rin sigurado kung kailan babalik. Pero lagi naman siyang tumatawag kapag hindi na siya busy at kinakamusta ang mga bata. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ni Clint para sa kanyang mga anak. Kahit na malayo siya, pinaparamdam niya pa rin na responsable at mapagmahal siyang ama. Nakangiting pinulot ko ulit ang mga paper bags at naglakad na papasok ng bahay. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Lumaki na sa wakas ang ginagalawan kong mundo. Bumukas ang pinto at hinayaan ako makalabas sa isang hawla. I could finally feel my freedom. Nang umagang paalis si Clint, hindi ko inakala na mag-iiwan siya ng 3 credit cards at cellphone sa side table ng kwarto ko. Hindi ko na siya naabutan dahil bago pa ako magising, tuluyan na siyang nakaalis. Noong una naguguluhan ako. Nagtataka kung para saan iyon. Pero nang sinabi niyang gusto niyang libangin ko ang mga bata at mamasyal kami gamit ang kanyang pera, mamili ng mga laruan at masiguradong ayos lang kami, agad kong naintindihan. He trust me. Pinagkakatiwalaan na niya ako habang nasa malayo siya. Hinahayaan niya ako na matulog sa kwarto nila Summer at Rain tuwing gabi. Hinahayaan na niya ako makalabas ng mansyon at mamasyal sa labas. Kahit naman lagi namin kasama si Saling at si Carlo, na driver ng sasakyan, nararamdaman ko pa rin na malaya na ako kumpara noon. It feels good. Parang ang gaan ng loob ko ngayon. Sobrang gaan. Sa pagpasok ko pa lang sinalubong na ako ng isang katulong. Akin na po, ako na po magdadala. Sabi ng katulong nang makita ang mga paper na hawak ko. Nakangiting ibinigay ko iyon. Salamat po. Sa kwarto yan nila Summer dadalhin. Pakibili na rin na wag munang gagalawin kung pwede. Bilin ko. Mukhang nasa taas na rin naman ang mga bata, kaya magbibihis lang ako saglit at susunod na sa kwarto nila. Ngunit lumapit pa ang isang katulong at tila may gustong sabihin. May bisita po kayo. Saad niya nang papaakyat na ako sa hagdan. Humarap ako sa kanya at hindi mapigilang magtaka. Ako? May bisita? Sino po? Nakakunot noo kong tanong. Kamag-anak niyo po, nasa hardin po. Kanina pa po yun naghihintay. Matama na sagot ng katulong bago umalis. Kamag-anak? Umawang ang labi ko at agad na nagkarera ang puso ko. Madali akong humakbang papunta sa hardin at nakasabay ko pa si Nay Conchita na papunta rin doon na may dalang merienda. Nang tuluyan akong nakalapit sa lilim ng punong mangga, kung saan nakaupo sa upuang gawa sa kahoy ang isang pamilyar na babae, agad akong natigilan. Ang malapad nitong likod at ang buhok nitong bagsak dahil sa mga kemikal ay sobrang pamilyar sa akin. Auntie Esmeralda? Tawag ko, halos kapusin ang hininga. Mula sa panunuri sa mga halaman, bumaling ang kanyang tingin sa akin at nang makita ako ay agad na tumayo at ngumiti. Eudora! Sigaw niya na may bahid ng tuwa. Umawang ang aking bibig hindi dahil nakumpirma kong siya nga, kung hindi sa pangalan na tinawag niya sa akin. Bago pa man ako makalapit ng tuluyan, nauna na si Nay Conchita at inilagay sa bilugang lamesa ang tray na puno ng pagkain. Nakayukong umalis si Nay Conchita pagkatapos. Eudora, kamusta ka? Aniya na wari bang pinaparinig palalo sa katulong na iyon nga ang pangalan ko. Tiningnan ko siyang mabuti, sinusuri at nagtataka. Eudora? Hindi niya ba ako maalala? Anong ginagawa niya rito? Nang tuluyang makaalis si Nay Conchita, ay agad akong naglakad palapit. Marahil sa lubong na ngayon ang kilay ko dahil sa pinaghalong kaba at pagkalito. Kaba sa hindi malamang dahilan at pagkalito sa mga ginagawa niya. Auntie Esmeralda, hindi po ko si Eudora. Agap ko pero humina rin ang boses sa huling salita sa takot na may makarinig. Teka, ano pong ginagawa niyo rito? Kailan ko siya huling nakita? Isang beses lang. Una at huli bago ako dalhin dito. Mabuti na lamang at may pagkakahawig sila ni Auntie Lolita.
kaya agad ko siyang naalala. Mas bata lang siyang tingnan dahil sa ayos at pananamit. Gusto ko lang sanang kamustahin ka. Ngumiti siya, matamis. Nanuyo ang lalamunan ko dahil doon. Mukhang maayos ka naman dito. Sinipat niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at tumangutangu pa. Naguguluhan ako. Hindi ko kayo maintindihan. Naguguluhan ako, Ante Esmeralda. Ako to, si Rafaela. Namamaos kong saad, kulang na lang yugyugin ko siya at ipaalala sa kanya kung sino ako. Pero hindi ko ginawa. Parang baliwala lang yun sa kanya. Parang hindi niya narinig ang sinabi ko. Dahil tumangu siya, pero hindi naman pinagtuunan ng pansin ang bawat salita. So, kamusta ka? Masaya ba rito? Nginitian na naman niya ako at naupo sa upuang kinauupuan kanina bago abutin ng juice at sumimsim doon. Ay, bakit orange juice ito? Wala ba kayong pineapple? Umasim ang kanyang muka. Titig na titig ako sa kanya ngayon. Punong-puno ng tanong ang isip ko, pero hindi ko na nagawang makapagsalita dahil magana niyang kinain ng lasagna at parang hindi na binibigyang pansin ang mga pangamba ko. Si Rafaela ako. Bakit ganito kayo umasta? Paano nagagawa niyo kung tawagin sa ibang pangalan, gayong alam niyo ang totoo? Natigilan siya sa pagsubo at nanlaki ang mga matang tiningnan ako. Ay, oo nga pala iha. May iba pa akong ipinunta rito. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang labi gamit ang tissue. Sinadya talaga kita hindi lang para kamustahin, kung hindi humingi ng tulong kasi nasa ospital si Mia. Gagad niya. Tiningnan niya ako habang pinipilit na magmukhang nakakaawa. Kumpara kanina na parang wala siyang pangamba sa kahit na anong bagay. Po? Tiningnan ko, hindi halos makapaniwala sa inaasta niya sa harap ko ngayon. Baka naman pwede ka sa akin magpahiram ng pera. Tumayo siya at tumakbang ng isang beses para mas lalo akong malapitan. Nangangailangan talaga ako ngayon. Tiningnan ko siya sa mga mata at sa pagkakataong ito na umahon ang galit sa puso ko. Tuluyang nawala ang kaba at pagkalito sa mga nangyayari. Bumubuo na ang isip ko ng isang mabigat na konklusyon at hindi ko yun matanggap. Iha, malambing na sabi niya. Kailangan ko ng pera. Alam ko naman na may maipapahiram ka. I can't believe you. Mapait kong sabi. Pinutol na siya dahil hindi na makatiis. Mababaliw na ako sa kakaisip sa mga nangyayari, Ante Esmeralda. Samantalang kayo, parang alam niyo lahat at kampante lang. Gulong-gulo ako at alam kong alam niyo. Napailing ako na magsimulang sumikip ang dibdib ko. This is a scam. Wala akong pera, wala akong ibibigay. Matigas kong sabi. Nagsalubong ang kilay niya hindi dahil sa una kong sinabi, kung hindi sa huli kong pahayag. Hindi ka ba binibigyan ng asawa mo? Parang bulkang sumabog ang lahat ng tinitimpi kong galit. Lalo na at nagsusumiksik sa isip ko ang mga ideyang hindi ko pa kayang tanggapin. She's after Clint's money. Definitely and absolutely. Ako si Rafaela, hindi ako si Eudora. Auntie! Wala na akong pakialam kung may makarinig sa lakas ng boses ko. Galit ako, iyon pa ang pinakaayaw ko. Sa oras na mapigtas ang pasensya ko, hindi ko na nagagawang kontrolin ang sarili ko. Tumaas ang isa niyang kilay. Walang bakas ng takot sa pagsigaw ko. Unti-unti niyang pinaamo ang muka, ngunit bigo siya. Natural nang mapagtaas ang kanyang kilay. Hindi mo ba nakikita, Rafael, ang buhay mo ngayon? Tanga ka ba talaga? Mayaman ang asawa mo. Nakaangat ka na sa buhay mo nang walang kahirap-hirap. Hindi mo na kailangan na magbanat ng buto. Magpanggap ka lang sa harap ni Clint ay instant money na. Lahat ng gusto mo makukuha mo na. Malumanay niyang saad na para bang yun na lamang ang pinaka-importante pagkatapos ng lahat. Umiling ako para kahit papaano ay mawaglit sa isip ko ang mga ideyang kanina pa naglilikot. May alam siya sa mga nangyayari sa akin ngayon. Kung para sa kanya ito ang mahalaga, ang estado ko ngayon ang importante at ang pera na meron si Clint, nagkakamali siya. Hindi yun ang mahalaga sa akin. Sino ba kasi si Eudora? Plano niyo ba to, Auntie? Galit kong tanong. Pakiramdam ko pinagkaisahan nila ako. Si Auntie Lolita, alam niya ang nangyayari? Kaya ba halos isang buwan na ako rito wala man lang pumuntang pulis? Walang umayos sa mga problema? Walang nagpakita para magpaliwanag at magpatunay na ako si Rafaela? Sa pilitan akong kinaladkad ng mga tauhan ni Clint noon. Nakita nila ang pagsigaw at paghingi ko ng tulong, pero sa huli, wala man lang silang ginawa. Walang dumating na tulong. Yun pala, sila rin na nagkakanulo sa akin. Huminga siya ng malalim, tila nai-stress sa mga tanong ko. Alam mo, ang mahalaga ngayon ay kung ano ang estado mo. Hindi ka ba masaya na nasa malaking bahay ka na?
Inilibot niya ang tingin. Bumaling siya sa akin pagkatapos at hinagod ako ng tingin mula paa hanggang ulo. Gumaganda ka na rin dahil sa pananamit mo. Mukha ka ng mamahalin. Malayo na ang hitsura mo sa isang hamak na babae. Kaya lahat ng yan, utang na loob mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasan ng masagana at marangyang buhay. Nangingisi niyang saad. Ngayon, Iha, kailangan ko ng pera. May maipapahiram ka ba sa akin? Ano ang mangyayari ngayong tila planado ang nangyari kay Rafaela? Anong alam kaya ni Esmeralda sa pagkatao ni Rafaela at Eudora? Magbigay kaya ng pera si Rafaela sa kanyang tiyahin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.